Umpisahan na ho natin. Matagal na ho maraming nagtatanong mga bossing kung sino po si Mary Grace Piatos. Ano po? Siguro mga isang taon na mahigit, no? Na itinatanong natin, saan ba at nasaan ba si Mary Grace Piatos? Sino ba itong si Mary Grace Piatos na ginamit ng Office of the Vice President para doon po sa pagbili o bumili daw po ng impormasyon kay Mary Grace Piatos, mga kababayan, ang Office of the Vice President. At merong resibo na galing po sa Office of the Vice President o sa DepEd na ang pinangalan ay Mary Grace Piatos. At ang sabi ng mga congressman, at tayo din ho, parang iisa yata yung itsura nung penmanship at pagkakasulat at iisa lang yung ballpen na ginamit doon sa lahat ng resibo na yan. Biruin nyo ho, halos 900 na resibo ho, mga bossing. At kalahati po doon, sa resibo ngayon, Ma'am Suplada, ay kalahati po. Hindi po nag-i-exist sa PSA, mga kababayan. Sa madaling salita, walang birth certificate, walang marriage certificate, and wala din pong death certificate, mga boss. Ngayon, ipapaliwanag ng Vice Presidente kung bakit ngayon, hanggang ngayon, hindi pa din natin nakikita si Mary Grace Piatos. Ito po, ipapakita ko sa inyo, wala pong iba, kundi ang ating Vice Presidente, no? Para po doon sa usaping Mary Grace Piatos. Ayan. O, game. Interviewhan ho ito, mga bossing, ha? Doon po isa-isa sa pinakamalaking vlogging channel. Wala pong iba, kundi ang SMNI. Mark, bakit mo naman sila tinatawag na vlogging channel? Tingnan nyo yung mga host nila. Puro vlogger na lang ho, mga kababayan. Tingnan nyo yung mga ibinabalita. Mas worse kaysa sa mga vlogger. Sila-sila na lang ho ang mga nag-uutuan doon sa channel na iyon. Game. Panoorin po natin ang Vice Presidente pinakausap nung isang vlogger. Game. Si Mary Grace Piatos ay Tagal nating inintay ito, di ba? Joel Q ng Cereza Force. Si Mary Grace Piatos ay sino po, madam? Makikita, maririnig, no? Na natin kung ano ang talagang depensa nila patungkol dito sa confidential funds, Mary Grace Piatos, at yung napakarami na mga resibo. Game. Si Mary Grace Piatos ay masasagot doon sa impeachment trial. Ma'am, di po ba mas napakaganda po at mas napakadali na kumuha ng kakampi? Baka ultimo ho kakampi, baka ultimo po pati yung kakamping na imposibleng kumampi sa inyo kapag ka naipaliwanag nyo si Mary Grace Piatos ngayon pa lang. No, tapos ayan, nakikita, napapanood ng mamamayang Pilipino. Baka mas madali po kayong kampihan kung sakali po na ipapaliwanag nyo ngayon, kesa intayin pa yung impeachment. Ngayon, ang lumalabas po, ang tingin ng mamamayang Pilipino. Yung tipo bang, kaya nila sinasabi na si Mary Grace Piatos ay ipapaliwanag na lang doon sa impeachment, kasi baka gumagawa at umaasa pa din sila na magkakaroon sila ng paraan kagaya nung last year, kagaya nung kay Chis Escudero, na dinribble ho yung impeachment. At kapag ka lumusot, mga bossing, yung kagaya nung ginawa nung nakaraang taon ni Chis Escudero na humanap ng butas, inilusot yung impeachment sa pamamagitan daw po ng hindi naman daw po pwede ang multiple impeachment sa loob ng isang taon. So ibig sabihin, hindi natin maririnig na naman kung saan napunta yung confidential funds, yung pera ng bayan, at hindi din natin malalaman kung bakit ganon yung sitwasyon nung Mary Grace Piatos at iba pang mga nakasulat na pangalan doon sa resibo. Di ho ba, mga kababayan? Parang ganon po kasi ang labas o ganon talaga ang labas. Gawa muna natin ng paraan. Sabihin mo na sa impeachment na natin ipapaliwanag kung sino yung si Mary Grace Piatos, etc. Bakit hindi po dito? Upang sa ganon, pati kami sumuporta sa inyo kung sakali
na talagang yung inyong depensa ay maganda. Di po ba? O, tuloy. Ayaw siya pag-usapan ng defense team. Bakit? Ang pinakamatatag na susuporta at magiging kakampi nyo, taong bayan. Di ba? Ba't ayaw nyo pag-usapan? Ayaw nyo ipaliwanag sa mamamayang Pilipino na unang-una na naghahanap ng kasagutan dyan. Kasi pinuuna nila yung defense sa confidential funds. So, ang pinayagan lang sa akin na pag Sandali. Ulit niya ako. Dapat siguro hinahayaan na lang na magbisaya ang Vice Presidente pag nagsasalita ho, ano? Kasi parang kapag Tagalog ho, medyo hirap siya eh. Medyo pagka-Tagalog, medyo kung saan-saan napupunta yung kanyang sinasabi. Or baka ganun lang talaga. Medyo lutang lang talaga ang Vice Presidente kapag mga press conference at mga interview. Ulitin lang ho natin mga kababayan ha. Bakit daw ayaw ipaliwanag si Mary Grace Piato sa harap ng publiko? ayaw siya pag-usapan ng defense team. Okay. Kasi pinuuna nila yung defense sa confidential funds. So, ang pinayagan lang sa akin na pag ikwento ay yung timeline at ipakita sa mga tao paano ba nag-develop itong impeachment. So ayaw nila kasi daw nabuo na daw yung depensa sa impeachment. Ang gusto ipakita sa tao kung paano nabuo yung impeachment. Nabuo yung impeachment dahil dyan sa katanungan nabuo ang impeachment dahil sa katanungan ng confidential funds na hanggang ngayon ho, hindi nila sinasagot. Nabuo ang impeachment dahil doon sa mga nagsasalita na sinasabi nakatanggap daw po sila ng 25 hanggang 50,000 na nakalagay sa puting sobre. Nabuo ang impeachment dahil doon sa napanood natin na pagbabanta sa buhay ng Pangulo, asawa ng Pangulo at kay Martin Romualdez. No? Pang-apat, mukhang etong susunod na impeachment ay kasama na yung mga sasabihin ni Ramil Madriaga. Yan ang nakikita ko kung bakit merong impeachment na kakaharapin ang Vice Presidente. Ano po ba ang inyong paliwanag dyan? Bakit mabubuo o nabuo ang impeachment? Kay Inday Sara. Yung Mary Grace Piatos at iba-iba pang nilang sinasabi, nandito din yun sa timeline natin, makikita ninyo, ay may sagot. Sabihin mo na, ma'am. Binibitin mo pa po ang tao. Di ba? Karapatan ng bawat isang Pilipino ang malaman yung sagot nila patungkol doon sa issue na yon. Sabi ko nga hoy, ang pinakamatatag at pinakamalakas na magiging depensa o na magiging suporta ng Vice Presidente ay wala pong iba kundi ang taong bayan. Di ba, Transformer? Pero gusto ng mga abogado sumagot doon sa tamang venue. Tingin ko ang pinakatama pong venue, yung ganyan. No? Kasi milyong-milyong Pilipino ang nag-aantay. Milyong-milyong Pilipino ang gustong makita o malaman, marinig ang kasagutan. Yun yung tamang venue. Pero ang tingin ko ho, mga kababayan, na ang dahilan nila kung bakit gusto nila o bakit sinasabi nila doon na lang sa impeachment kasi baka po gumagawa na naman ng paraan na wag matuloy yung impeachment at kapag hindi natuloy ang impeachment, ayun, wala na sila ipapaliwanag. Di ba? Mukhang mahihirapan po sila dyan, mga bossing. Mukhang mahihirapan po sila, mga kababayan. No, dahil hindi ho si Chis Escudero ang Senate President ngayon mga boss No, mamaya ipapakita ko sa inyo kung bakit mahihirapan sila. 'Di ba, Shiro Kansaki? Wala ka kanina no, na shout out na kita kanina pa lang. Dahil confidential funds protektado ng batas. Hindi ka basta-bastang kasi nga Bakit doon sa COA kailangan nyo hindi nyo maipaliwanag din?
sa COA. Kakampi ng gobyerno yun. Kakampi ng taong bayan yun. Di ba? Sinasabi ko kanina sa discussion, ang confidential funds, pinoprotektahan niya ang national Basahin mo. Pwede, kung sakaling may binabasa o kung sakaling may ano naman, pwede itaas na lang ng ganon. Okay lang. No, sa amin. Importante, naintindihan namin yung sinasabi. Kasi kapag ganito, parang hindi namin maintindihan eh. Iba-iba yung sinasabi. Sabi ni Rosewin, saan na ba yung pamalo ko? Timeline ng timeline ka pa sinasabi. security natin at yung buhay ng mga tao na mayroong impormasyon na makakasira ng seguridad ng bansa. Yung buhay ng tao na makakasira sa seguridad ng... Sige, yaman na! Okay na. Kapag hindi natin pinalagpas, hindi tayo matatapos dito. Kaiisip kung ano yung mga sinasabi ng Vice Presidente. So, hindi po sa ayaw niyong sagutin ito, ngunit dahil may batas na hindi pwedeng sagutin ang laman ng confidential Yes, fund. may batas. In fact, madami sa kanila sa House of Representatives ang nag-violate nung batas na yon. Oh, kayo pala eh. No? Congress, kayo pa ang nasisi patungkol dyan sa dyan sa Mary Grace Piatos. Pero sagutin nyo na agad. Nag-aabang ang mamamayang Pilipino. Huwag nyo na kaming paasahin na ito ay masasagot kapag dumating yung tamang panahon. Which is yung tamang panahon na sinasabi, doon na lang daw po sa impeachment.